Ano nga ba ang nangyari kay Jovit Baldivino? Bakit siya nahantong sa mapait na karanasan? Sa video na ito, malalaman ninyo kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw at ang kanyang naging buhay bago nagsimulang sumikat at nakilala sa larangan ng pagkanta. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click lang ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga bagong upload. Si Jovit Lasin Baldivino, o mas kilala sa pangalang Jovit Baldivino, ay ipinanganak noong October 16, 1993 sa Rosario, Batangas. Isang mang-aawit at aktor. Mayroon siyang 4 na kapatid kung saan pumanaw ang isa noong March 2020. Ang kanyang mga magulang ay sina Cristita at Hilario Baldivino. Nagmula si Jovit sa isang mahirap na pamilya. Masasabi nating isang mabuting bata si Jovit dahil bata pa lamang ito ay nagtitinda na ng siomai sa palengke pagkatapos ng eskwela upang suportahan ang kanyang pag-aaral at tulungan ang kanyang pamilya. Sa murang edad ay mahilig na ito sa musika. Sa edad na 6, natuto na itong tumugtog ng gitara. At dahil sa kanyang talento, naiimbitahan ito upang kumanta sa mga birthday parties at fiesta kasama ang bandang Maridita sa kanilang lugar kung saan siya ay isang bukalista at bass guitarist. Taong 2010 nang sumali si Jovit Baldivino sa first season ng reality talent competition show na Pilipinas Got Talent, kung saan siya ay tinanghal bilang first grand winner ng programa. Pagdating pa lamang ng entablado ni Jovit, ay napukaw na agad niya ang mga manonood, pati na ang mga hurado, dahil sa ganda ng version nito ng kantang Faithfully. Simula noon, palagi nang inaabangan si Jovit sa naturang programa dahil sa taglay nitong tinig. Tumanggap si Jovit ng 2 milyong pisong papremyo. Layunin niya na gamitin ang pera para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Kasalukuyang nag-aaral sa high school noong panahon na iyon. Parehong walang trabaho ang kanyang mga magulang. Isa pang nagpapabigat sa kanilang gastusin ay ang sakit ng kanilang ama na tuberculosis. Ipinagpatuloy ni Jovit ang kanyang pag-aaral ng Bachelor of Science in Criminology sa Batangas State University. Gusto raw umano nito na maging isang abogado tulad ng kanyang ninong na pinili niyang huwag banggitin ang pangalan sa publiko. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Pilipinas Got Talent, nagpatuloy siya sa paglabas ng kanyang sariling mga album. Noong October 2020, umatok ang kanyang mga kanta na Pusong Bato at Ika'y Mahal Pa Rin na naging theme song ng teleseryeng Angelito Batang Ama at Juan de la Cruz ng ABS-CBN. Narito ang mga nagawang album ni Jovit kung bakit siya nakilala sa larangan ng pagkanta bukod sa pagkapanalo niya sa Pilipinas Got Talent. Faithfully noong 2010, I'd Do Anything for Love noong 2011, OPM's Greatest noong 2012, at Jukebox Album noong 2015. Lahat ng ito ay naging platinum under Star Magic Management. Kasali rin siya sa album na Himig Handog, T-Pop Love Songs ng Star Records noong 2014. Kaya naman nakuha niya ang award na Promising Recording Performer Artist of the Year sa Box Office Entertainment Awards noong 2011. Nagkaroon ng 2 anak na babae si Jovit sa kanyang mga nakarelasyon. Si Zodi ang kanyang naging anak sa girlfriend niyang si Lourdes K. Bermilio at si Akia naman sa girlfriend nitong si Shara Chavez. Hindi langis sa publiko ang hindi magandang pagtatapos hiwalayan nila ng girlfriend nitong si Shara Chavez dahil sa hindi pagbibigay suporta umano ni Jovit. Gayunpaman, nalagpasan ni Jovit ang mga isyu na ibinabato sa kanya. Nakahanap ng bagong pag-ibig si Jovit sa katauhan ni Camille and Miguel, na balak na sanang magpakasal
bago ito pumanaw. At noong December 3 taong 2022, ay naimbitahan si Jovit ng kaibigan ng kanilang pamilya upang maging guest sa isang Christmas party. Pero ayon sa kanyang mga magulang at fiancé, ay pinayuhan sila ng doktor na huwag munang kumanta si Jovit habang nanggagamot sa kanyang hypertension. Ngunit hindi makatanggi si Jovit pagdating sa kanyang mga fans, kaya pinaunlakan niya ang mga ito. Pagkatapos umawit ng 3 kanta, nakaranas ito ng hirap sa paghinga. Napansin umano ng mga taong naroon na iba na ang itsura ni Jovit. Isinugod agad si Jovit sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas. Hindi nila inaasahan na yun na pala ang huling pagkanta niya sa harap ng mga tao. Ayon sa lumabas na report, siya ay nagkaroon ng mild hemorrhagic stroke. Sumailalim si Jovit sa isang operasyon. Ngunit pagkatapos ng 5 araw, nahulog ito sa coma. Base sa CT scan, nagkaroon ng blood clot o pamumuo ng dugo sa kanyang ugat sa utak. Hindi na siya nagkamalay at sa huli ay pumanaw si Jovit dahil sa brain aneurysm noong December 9, 2022 sa edad na 29. Inilibing siya sa tabi ng puntod ng kanyang nakababatang kapatid na si Justin noong December 14 sa Paradise View Memorial Garden sa Padre Garcia, Batangas. Masakit man sa mga fans ang maagang pagpanaw ng kanilang idolo, ngunit ang mga alaala at ang kanyang mga kanta ay kanyang iniwan, na kailanman ay hindi na nila makakalimutan. Huling nakita sa telebisyon si Jovit sa Family Feud ng GMA7 noong November 28, 2022.